Hey, what's up mga idol natin dyan? Kumusta mga ka-DJL natin dyan, mga ka-sports? So for today's video mga idol, mainit-init pa ito. Mag-react po tayo dito sa video ni idol nating boxer short. Attorney Ed Tolentino, ang ating malupit na talagang analyst mga idol. Casimero versus Inoue, paano kung hindi matuloy? So panoorin natin ang paliwanag ni Attorney Ed Tolentino mga idol kung ano nga ba at magbigay tayo ng reaction. Let's go mga idol. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ni Boxer Short, Attorney Ed Tolentino mga idol. Let's see. Ayan, Boxer Shorts. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Good morning, ako si Attorney Ed Tolentino. Kasama ninyo sa usapang boxing. Naway nasa mabuting kalagayan po kayo mga kaibigan sapagkat talaga pong humahagapit ang sama ng panahon ngayon. At dito sa Boxer Shorts mga kaibigan, we do not monetize. Wala kayong makikitang commercial dito. Handog ko sa inyo straightforward information, walang halong mga theatrics or mga dramatics. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin ang isang issue na talagang hindi lumalamig. Ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue. Kay tagal pinlano, kay tagal inaasam-asam, pero mapahanggang ngayon ay isang panaginip pa lamang. Ang tanong mga kaibigan, ano ang mangyayari kung hindi matuloy ang Casimero versus Naoya Inoue? Well, simple lang. In my opinion, it will go down as one of the best fights that never happened. Isa sa mga pinakamagandang laban na hindi nangyari. Hindi po ito bago sa boxing history mga kaibigan sapagkat pag tinignan natin ang nakaraan, makikita po ninyo may mga pinili tayong laban na napakaganda sana kung nangyari. Tama. Ano ang mga labang ito? Abang ninyo dito lamang sa Boxer Shorts. Ayan. At nagbabalik po ang Boxer Shorts no? Mga kaibigan. Ating nga pong pinag-uusapan ano ang mangyayari kapag hindi natuloy ang bakbakang General Casimero at Naoya Inoue. This fight, kapag hindi natuloy, will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Sapagkat naniniwala po ang inyong lingkod mga kaibigan that among our fighters right now, si General Casimero ang may pinaka-best shot dito kay Naoya Inoue. Taglay niya, experience, lakas ng suntok, at tibay. Bagay na hindi kayang ibigay ng ilang mga Pilipinong boksingero kontra kay Naoya Inoue. Yun nga lamang, mayroong isang key ingredient na wala. At ito yung disiplina, yung pag-monitor sa kanyang timbang na nagiging ikangay balakid sa isang laban kontra kay Naoya Inoue. For the record mga kaibigan, dapat ay 2 beses nang pwedeng nangyari ang bakbakang Inoue versus Casimero. Una po itong ikinasa noong April 2020 sa Las Vegas, Nevada. Noon ay mga bantamweight champion si Inoue at si Casimero. Hawak ni Inoue ang WBA at IBF bantamweight title, samantalang WBO bantamweight champion naman si General Casimero. Pero hindi po natuloy ang labang ito bagamat pirmado na sapagkat nagkaroon po ng COVID-19. So April 2020 na-cancel ang labang Casimero versus Inoue. Nang nag-resume ang pro boxing later in 2020 ay hindi na po ibinalik ang laban at sa halip they went their separate ways. At iba na ang nilabanan ni Naoya Inoue at iba naman ang nilabanan ni General Casimero. Now this fight could have still happened in my opinion in December 2022. Noong December 2022 mga kaibigan, naglaban si Naoya Inoue at ang WBO bantamweight champion si Paul Butler ng Inglaterra. Dapat si Casimero yun at hindi si Butler. Bakit ikanyo? Because Casimero was supposed to fight Butler in December 2021 sa Dubai. Hindi natuloy because of weight issues. Nireset to April 2022. Hindi rin po natuloy sapagkat nahuli nagsasauna itong si General Casimero, bagay na ipinagbabawal ng Boxing Commission doon sa Inglaterra. So hindi rin po natuloy. Dapat Casimero versus Butler. And I thought Casimero would have knocked out Butler in that fight. Ang nangyari, si Butler nilabanan si John Sultan and later on, nung matanggalan ng WBO title si Casimero, na-promote to regular world champion itong si Paul Butler. Naging WBO bantamweight champion nang hindi naman tinatalo ang totoong kampiyon na si General Casimero. Nung panahon na yan mga kaibigan, mainit na si Inoue sapagkat gusto niyang i-unify ang lahat ng bantamweight titles sa boxing. So December 2022, nagharap si Butler at si Inoue at ni-knockout ni Inoue si
Butler para maging undisputed bantamweight champion. Dapat si Casimero yun. Tama. Dapat yung laban na yun ay Casimero versus Inoue. Kung hindi nagsimula itong problema ni John Wells sa kanyang timbang, sana'y natuloy na ang labang Casimero versus Inoue. Ngayon, hindi po natin alam kung saan patungo ang labang ito. Kung matutuloy pa ba o mananatili lamang ikangay panaginip. If this fails to materialize, sabi ko nga mga kaibigan, it will go down as the best fight we never saw. Masakit, ano po, pero yan po'y parte ng history ng boxing. Tama. At ngayon mga kaibigan, a little bit of history. Kung sakaling hindi matuloy ang bakbakang Casimero versus Inoue, this fight will go down as one of the best fights na hindi nangyari. Isang napakagandang laban na hindi natuloy. Tama. Alam nyo, hindi po ito bago sa boxing history sapagkat marami po tayong mga laban na halos pirmado na but for some reason ay naudlot. Para sa akin, narito ang ilang mga labang ito. Number 1, Riddick Bowe versus Lennox Lewis na dapat sanay for the heavyweight championship. This fight should have happened around 1993 mga kaibigan, kung saan noon ay WBC at IBF heavyweight champion si Riddick Bowe. Pero hindi po nangyaring laban sapagkat si Lennox Lewis ay number 1 contender na ng WBC. Nakaposisyon na itong si Lennox Lewis na labanan si Riddick Bowe. Sa halip na idepensa ang corona kay Lennox Lewis, minabuti ni Riddick Bowe na ibakante ang titulo. Tinapon niya sa trash can yung WBC title. Bakit ikanyo? Simple lamang, natakot si Riddick Bowe. Sapagkat noong 1988 Olympics mga kaibigan, siya po ay pinatulog ni Lennox Lewis sa kanilang Olympic match. So alam na natin kung bakit hindi natuloy yung labang ito sapagkat naduwag si Riddick Bowe. Isa pang laban na napakalaki sana na pwedeng nangyari ay yung 1982 na laban sa pagitan ni welterweight champion Sugar Ray Leonard at junior welterweight champion Aaron the Hawk Pryor. Si Aaron Pryor, isa sa pinakamagaling na sluggers, talagang non-stop kung sumuntok, samantalang isang napakagaling na boxer-puncher naman si Sugar Ray Leonard. Nag-agree na ang dalawang boksingero na maglalaban para sa welterweight title ni Sugar Ray Leonard noong 1982. Pero hindi po natuloy ang labang ito sapagkat sa isang tune-up na laban, nagkaroon po ng detached retina itong si Sugar Ray Leonard. Tingin ko nga yung detached retina, yung problema sa mata, ay nakuha pa niya doon sa kanyang unang laban kay Thomas Hitman Hearns. So si Sugar Ray Leonard nagka-problema sa mata at nagretiro. Ito ay isa sa mga una sa napakaraming retirements ni Sugar Ray Leonard. Pero itong si Aaron Pryor ended up facing the great Alexis Arguello in easily his best performance. Isa pa magalaking laban mga kaibigan na dapat sana nangyari, yung bakbakang Mike Tyson versus George Foreman. Ang laban ito dapat nangyari around 1990 or 1991. Ito'y dream fight sa pagitan ng dalawang pinakamabigat na puncher sa history ng boxing, Tyson versus Foreman. So dapat nangyari ito around 1990. In fact, in June 1990 mga kaibigan, si Foreman at si Tyson even appeared in the same card para in a way i-promote na ang kanilang eventual na pagtutuos. Pero nagkaroon po ng promotional issue dito sapagkat itong si Mike Tyson lumipat from HBO to Showtime. So nagkaroon ng problema sapagkat identified sa HBO Boxing Network itong si George Foreman. Inilipat ni Don King si Tyson sa Showtime. So hindi po natuloy. Pangalawa, nabilibid po sa kasong panggagahasa o rape si Mike Tyson and he ended up in jail. So wala na. Hindi na natuloy ang sanay dream match sa pagitan ni Tyson at ni George Foreman. Another big fight mga kaibigan, featherweight matchup sana circa 2011 sa pagitan ni Yuriorkis Gamboa at ni Juan Manuel Lopez o Juanma Lopez. Si Gamboa from Cuba, talagang horrific puncher. Itong si Juanma Lopez ng Puerto Rico, ganun din po, napakalakas sumuntok. Ang labang ito, pareho silang featherweight champions, dapat sana ay unification bout. Ang problema, napakalaki po ng hinihingi ng dalawang boksingero ayon kay promoter Bob Arum. So inisip ni Bob Arum, malaki ang gusto nyo bayad, i-marinate muna natin yung laban. Kumbaga, painitin muna natin. Lumaban muna kayo sa ilang boksingero para tumaas ang demand at makahanap ako ng paraan para mabayaran kayo ng malaki. Ang problema mga kaibigan, in 2011, Juanma Lopez was knocked out by Mexican Orlando Salido. Tulog itong si Juanma Lopez kontra kay Orlando Salido.
at nawala na ng interes ang mga boxing fans sa labang Lopez versus Gamboa. Napakaganda sana mga kaibigan. So yan mga kaibigan, ang ilang mga piling laban na napakaganda, halos sulyado na, pero naudlot dahil sa mga pangyayaring beyond our control, sabi nga ng mga promoter. Sana hindi ganyan ang mangyari sa Naoya Inoue versus Jonbell Casimero. Meron pang sapat na panahon para matuloy ang bakbakan sa pagitan ng dalawang Asyanong boksingero. At yan mga kaibigan, ang buod ng ating Boxer Shorts for today. Muli maraming salamat po sa inyong patuloy na patnubay dito sa ating munting YouTube channel. We do not monetize, hindi po kayo obligado magkomento o mag-like, mag-subscribe, but just the same you're doing that. So maraming salamat po. Like I said, I promise hopefully if we reach 100,000 subscriptions, we can make this a regular thing. Until then, ako po nang nagsasabi sa inyo, mag-ingat po kayo sa sama ng panahon. Ako si Ed Tolentino, walang personalan, buntalan lang. So ayun mga idol, napakaliwanag po ang sinabi ng ating attorney Ed Tolentino, ating malupit na analyst mga idol. At sayang talaga na hindi mapalaban itong si Casimero at Naoya Inoue. Napakagandang laban talaga ito, either sa Japan o sa US mga idol. But syempre alam natin mga idol, kung gugustuhin talaga ng kampo ni Naoya Inoue mga idol na kalabanin si Casimero, dahil galit sila dahil binastos itong si Naoya Inoue, tinatawag na Japanese turtle, madaming paraan mga idol. Pero kung ayaw talaga, madami ding dahilan. Lalong-lalo nakita ng mga Japanese mga idol ang nangyari kay Saul Sanchez. Under hesitation pa itong si Casimero ng 128, pero pinagulong. TKO ang inabot ni Sanchez mga idol, round 1 lang. Kaya ang takot, mas lalong natakot itong si Naoya Inoue ng mga idol, ang kampo ni Naoya Inoue kung kalabanin ngayon itong si Casimero, dahil grabe talaga, malupit at talagang malakas si Casimero. Wherever mga idol, ngayon po medyo alanganin po sa 122 si Alas, kasi ang belt ngayon niya kay Naoya Inoue, at takot na takot itong si Naoya Inoue kay Casimero ngayon dahil sa nangyari kay Sanchez na TKO at round 1 lang. So kikita natin dito mga idol, mas maganda rin siguro na aakyat na lang itong si Casimero muna sa 126 mga idol at kukuha ng belt doon. At least tinatawag natin makakuha siya ng belt for Division World Champion.